ito yung realization ko na although mahirap tanggapin, wala akong choice kundi tanggapin. We're not yet prepared to be parents. Hindi pa kami handa. Hello? Sound check. 1, 2, 1, 2. Alright, let's go. What is up, everyone? Welcome and welcome back to the Good Life with David podcast. It's so good to be back and recording another episode because it's been quite a long while since I last uploaded an episode for the podcast. Parang February pa ata yun, ilang buwan nang nakalipas. But the good thing is, if you're watching this episode, it means that there are already fresh episodes scheduled na waiting na lang ma-upload. Kung sakaling nag-aabang ka talaga ng podcast ko, kung meron man, bukod sa aking asawa, ay may mga mapapanood ka and I'm very excited to share those episodes with you. But before we proceed, I just wanted to apologize for the setup. Medyo maraming distraction. Hindi pa ako talaga bigasa sa pag-setup ng video quality ng aking mga ginagawang videos. But what I told myself is before I stress about the quality of the video output, I should focus more on the quality of the episodes and the quantity of the episodes. So, focus muna tayo doon and eventually, hopefully, gradually ay mas maging maayos yung quality ng video natin. Medyo malinaw naman siya. It's just that hindi siya aesthetically pleasing sa mata. But anyway, I'm still very happy to be able to do and share this episode with you. We are already on the 23rd. Wow, 23 na ang episodes ng The Good Life with David podcast. Feeling ko 100 yan kung sakaling masipag lang ako mag-edit, mag-shoot at gumawa ng mga podcast. But for the 23rd episode, I wanted to share these things with you. And what's common sa mga episodes ng The Good Life with David podcast is I am very personal. Parang nagkukwentuhan lang tayo. And itong i-share ko sa inyo ay very personal as well. But this is sa perspective ng pagiging asawang lalaki. And so I entitled this, Dear Husband, Lessons I'm Still Learning. Yan, may mga bagay tayong natututunan sa mga bagong karanasan tulad ng pag-aasawa. And to give you a little bit of background for those of you na hindi ako personal nakakilala, ako ay currently married for almost a year already. Kinasal ako September 15, 2024 to my very beautiful wife. Her name is Dana. Nakakasama ko na siya sa iba kong content sa mga Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Meron na rin kaming isang episode dito sa podcast. Pero hindi pa siya masyado nagpapakita sa podcast kasi nahihiya pa siya. But anyway, kinasal kami on our first anniversary as a boyfriend and girlfriend. Very firm kami na gusto naming ikasal sa unang taon namin bilang magjowa. Jowa talaga. And thanks be to God dahil natupad naman siya. Yun yung happy kami dahil isa yun sa mga pinlano namin na gusto talaga namin matupad. And during that time, I remember it was quite scary at some point kasi may bagyong paparating and parang maapektuhan yung araw ng kasal namin on that 15th of September. And alam nyo, blessings talaga ng Panginoon, hindi umulan nung araw na yun. Makulimlim pero hindi umulan. Hindi ambon, wala akong matandaan na nag-ambon. So, it was really an answered prayer from the Lord. At yung kasal namin, very intimate. If I'm not mistaken, we were only less than 30 people. Less than 30 people lang yung in attendance. Meron pang absent sa mga inimbita namin. May mga lakad at hindi talaga kayang makapunta. So we were quite sad na wala sila. Pero still very happy kasi nandun yung mga pinakamamahal namin sa buhay, closest to our hearts. And originally, what we wanted is to be married sa huwes. Sabi namin kahit witness ay janitor lang, okay na kami doon, basta kami ay kasal. Pero maliit lang kasi yung number of Dana's immediate family. So, mother, father, tita, dalawa, yung isa nasa ibang bansa pa. Tapos si Mamu, yung lola niya. So, parang sabi namin, unfair naman kung hindi pa namin sila isasama. And then, it was also suggested to us na ba't di pa magpakasal sa pastor, ba't di pa magpakasal sa simbahan? Total, pareho naman kaming Kristiyano. And nasunod ang mga plano at kagustuhan ng Panginoon at yun yung nangyari and we're very happy. Tulad nga ng sinabi ko, the wedding was very intimate. And as much as we wanted to invite other people,
invite our closest friends, invite some people that we know, hindi talaga kaya ng budget eh. Kahit yung immediate family ko, 3 lang ang naka-attend. Si tatay, si Tito Ern, si Unis, yung mga tita ko, yung mga pinsanin ko, hindi rin sila nakapunta. And the original plan, I think I was already able to share this in the previous episode. The original plan was to be married ng medyo mas engrande kapag nakaipon na kami. That's why the original plan was to be married nga sa Huwes. Secret lang muna. I-reveal lang namin sa mga bisita sa mismong araw ng parang bonggang kasal. That was the original plan. But parang hindi yun yung kagustuhan ng Panginoon. Hindi yun yung kagustuhan ng Panginoon at all. So, hindi yun natupad. But still, we're very much happy dahil kasal na kami. I really wanted to focus on some of the realizations that I have. Currently, ngayong ako ay merong ng asawa. Ngayong ako na ay kasal. And these are the good and the bad. Nakasulat yan sa aking journal. And I really wanted to do this episode talaga. Pero marami pa akong gagawing episodes tungkol sa pagiging asawang lalaki. And hopefully makasama ko si Mrs. for us to be able to do a few episodes para naman tungkol sa pagiging married couple. Pero feeling ko kasi we're still very young. Wala pa kaming masyadong experience sa pagiging mag-asawa. Kaya walang makikinig sa amin. So, regardless. And ito yung mga gusto kong i-share sa inyo. And first of the list is finances. Alam nyo, meron kaming isang ninang, hello po, Ninang Edith. Ang pinayo niya talaga sa amin is yung sa finances. Ang instruction sa akin ni Ninang, na aking boss din, ay kapag yung sahod ko ay dumating na, i-entrust ko yun sa aking misis. And instruction naman niya kay misis ay bibigyan ako ng allowance. Parang hindi ako pagdadamutan sa sarili kong sahod. But even before that, very firm na ako na wala akong problema na i-entrust yung kabuuan ng aking sahod sa aking asawa. So kapag ako'y sumahod na, diretso na yun sa kanya. Hindi ko na yun inilalabas sa sobre. Pero ang gagawin niya na lang ay bibigyan niya na ako ng allowance for the week. Wala nang konsepto ng this is my money, that is your money. Wala nang ganun. So my money is her money. Her money is it my money as well? So ganun siya. Wala nang konsepto ng pera ko ito, pera niya lang yan. Ang pera ko ay pera niya. Ang pera niya ay pera niya pa rin. Pero ang asawa ko ay very humble. Very humble. So wala siyang pagdadamot din sa pera. So I'm very blessed. We are very blessed dahil pareho kami ng mindset about finances. Alam namin yung mga kailangan naming pagkagastusan. Alam namin na kailangan namin magtipid sa mga ganitong bagay. And I think our Ninang Edith will be proud of us kasi ito talaga yung ipinangako ko din sa vow ko sa kanya nung kami kinasal na wala kaming magiging problema sa finances. Ako, bilang asawang lalaki, sabi ko, I promise to provide, I promise to work as hard as I can to be able to provide for her, for our future kids, pero wala ang magiging problema sa aming finances in terms of me surrendering it to them. To them? to her pala. Pero even with that, hindi naman kami free of struggles. In terms of having money for payables, nagkukulang pa rin. May mga pagkakataon pa rin nabibitin kami. Kasi I remember when we got married, parang a few weeks into our married life, talagang halos gabi-gabi kaming nagga-grab. Yun talaga ang aming ang tawag doon ba? Yun yung aming luho. Mahilig kami talagang kumain and hindi namin tinitipid yung sarili namin pagdating sa pagkain. So, yun yung mga bagay na alam namin need namin i-adjust, need namin mas maging disiplinado dahil gusto din namin makaipon. And yung mga bagay tulad ng insurance, currently ako pa lang yung merong insurance, gusto pa namin kumuha ng karagdagan para magkaroon din ako ng benefit sa insurance niya, tapos makapag-ready kami para sa mga future kids namin. And marami pa talagang aayusin. Pero what's really good is that pareho kaming firm sa mindset namin that we entrust our finances to the Lord. Alam namin na hindi kami pagkukulangin ng Panginoon. So, kung sakali mang magkulang man, kung kailangang may bayaran, tapos wala pa kaming pambayad at the moment,
talagang ipinagpapanalangin namin sa Panginoon and hindi naman kami binibigo ng Panginoon. So we're very blessed and we're very happy talaga with regard to the finances. So yun yung isa sa mga realization ko na alam ko, naiintindihan ko na may mga struggles yung ibang couples when it comes to finances. Kami rin naman. Pero yung struggles namin ay umiikot doon sa minsan kulang. Parang hindi sumasapat para sa kailangan naming bilhin, kailangan naming bayaran. Pero tulad nga ng sinabi ko, God is always providing us. God always provides. Ayan, namote na sa English. But anyway, that's the first realization that I wanted to share with you. Yung finances namin. And second thing is, well, alam ko namang alam nyo na rin ito. But it's also good that I realized this. Na not every day is a good day. Tama ba, no? Hindi lahat ng araw ay good day. Hindi lahat ng araw ay magandang araw para sa amin pareho. Alam ko yung mga sinasabi nila na parang yung honeymoon stage ay humuhupa. Parang after a few weeks, months, or years, yung honeymoon stage ay nawawala. But what I constantly remind myself is yung honeymoon stage ay kailangan araw-araw. Pero the thing is, may mga pagkakataon talagang parang hindi ako consistent, hindi ko na justify or hindi ko na papatunayan na everyday is a honeymoon stage. But yun nga yung realization ko, not every day is a good day. There are still moments that we still fight over little things. Small fights lang talaga kasi wala kaming pinag-aawayan pa na sobrang laki. Feeling ko nga ang sabi ko na maaari namin pag-awayan is kapag meron na kaming anak. Pero hindi dapat yun mangyari. Kasi sabi namin, hindi kami pwedeng i-separate ng aming mga anak. Well, I'll get into that later on. Pero yun yung isa sa mga na-realize ko. Meron talagang mga pagkakataon na meron kayong hindi... Sorry, may aso na nga pala kami sa bahay. May mga pagkakataon talaga na nag-aaway pa rin kami. Pero alam niyo yung na-realize ko, all of those petty fights were avoidable. Pwede siyang iwasan. May mga pagkakataon lang na ako yung tama. May mga pagkakataon lang na gusto ko na masunod ay yung gusto ko. Pero avoidable. Kayang mag-adjust, kayang magbaba ng pride, kayang maging humble. It's just that bilang tao na imperfect, talagang may mga pagkakataon na matigas yung ulo natin, matigas yung puso natin. But one thing is for sure, avoidable yung mga ganong pagkaaway, avoidable yung mga ganong arguments. But still, tulad nga na sinasabi niya, may mga arguments na very healthy. May mga arguments na hindi kayo nag-aaway, but you argue on some things. And it makes the relationship stronger. It makes the relationship float in such a way na hindi lang kayo basta agree ng agree. Parang china-challenge yung belief ng isa't isa, china-challenge yung perspective ng isa't isa kasi hindi paraging tama. So, still, very blessed pa rin ako kahit hindi lahat ng araw ay magandang araw para sa aming dalawa. And what's beautiful with this realization is that we are still learning on how to better handle conflicts. May mga conflicts kaming pinagdaanan na after that, natuto kami na, ay okay, ayaw pala niya ng ganito. Ayaw pala niya na ganito ako kapag hindi kami okay. So, nagiging way siya for us to better understand each other, better handle each other kapag meron kaming mga conflicts. So, yun yung pangalawang realization ko. So, not every day is a good day. The third one is also very much related to the second one. Yung third realization ko is the role of grace and humility. And yung isa sa dapat kong matandaan, mas kasi prevalent ito kasi sa akin. Although hindi ko ginagamit ang aking childhood trauma to justify, pero parang if you grow up in a certain environment na kung saan kailangan mo laging magpaliwanag, meron kang certain urge to always be right, or certain urge to always explain, and in a sense, over-explain. So yun yung isa sa mga natututunan. So ibig sabihin, I'm still very much eager to learn this kasi hindi ko pa siya na-master, hindi ko pa siya na-perfect. Kailangan ma-let go yung need to be right. Kahit sabihin mong sa tingin ko ako yung tama, pero kung hindi na siya healthy, kung hindi na siya nagiging beneficial to the relationship, kailangan kong i-let go yung urge or yung need ko na ako yung maging tama. So, dapat matuto ako na maging humble, matuto akong tanggapin
na ako yung mali o tanggapin na hindi masusunod yung gusto ko kahit sa tingin ko na yun ang tama. Bukod pa doon is the ability to apologize first. Kahit ba sabihin natin siya yung may unang ginawang kasalanan. 'Di ba, be? Walang mangyayari kung hihintayin ko siyang mag-sorry. So, kailangan mag-unahan kaming humingi ng tawad sa isa't isa. And isa sa ginagawa namin is dapat hindi lulubog ang araw na hindi kami okay or hindi na susolusyonan yung mga pag-aaway. Nakasalut din naman yan sa Bible. But hindi naman ako maghuhugas kamay. I think it happened once, bebe, no? May isang araw na sobrang nagpalamon ako sa aking pride and hinayaan kong makatulog kami nang hindi kami okay. So it was very heavy and we woke up with heavy hearts and I wanted to apologize as quick as I could nung pagigising ko. So hindi talaga siya okay and I promised her na hindi na siya maulit. Hindi na siya maulit na mag-away kami at lulubog yung araw na hindi pa rin kami magkabati. And bukod doon, it's also very important to take responsibility without taking score. Parang hindi mo na siya bibit-bitin. Kunyari, ako nga ganito, tapos ikaw ganyan. Minsan, mahuhuli ko pa rin yung sarili ko na ganon. And tulad nga ng sinasabi ko, ito yung mga realizations at mga learnings na inaaral ko pa rin siya day by day in and day out. Basta kung ano yung tama doon. So, inaaral ko pa rin siya. So, hindi naman tayo perfect and we are far from perfect. We will never be perfect. But it's best that we learn about these things. And, tama na sa over-explaining. But nagigets nyo naman yung point ko. So, again, it's very important that I take responsibility na hindi ako magtatarak, hindi ako magbibilang ng mga bagay na nagawa ko sa tingin kong tama. So, hindi siya healthy. Okay, naging evident din siya early on sa aming relationship. So, we're very blessed na na-catch na namin siya maaga pa lang. Hindi na siya lumala, hindi na siya naging habit. And also, part of the realization ko about grace and humility is yung acknowledgement and discernment. Bilang ako ay makulit, medyo mapang-asar, need kong i-acknowledge na may mga bagay akong ginagawang hindi okay kay misis. May mga kinaiinisan siya na paulit-ulit kong ginagawa kasi akala ko okay lang, akala ko biro lang. Pero what she helped me realize is that I also need to acknowledge her boundaries. Hindi porket mag-asawa na kami ay permissible, admissible na lahat ng mga bagay na kahit sa tingin mong biro lang, kahit sa tingin mong okay lang, kung hindi okay sa kanya, ay need mo ma-acknowledge na hindi talaga siya okay. Hindi mo siya pwedeng i-justify. And also discernment. And I know that I'm blessed kasi feeling ko may gift of discernment ako. Napapansin ko yung little changes sa mood, yung little changes sa behavior ng isang tao. And napapansin ko agad kapag hindi okay si Mrs. And na ako nun, parang panic mode na. May nagawa ba akong mali? Well, parang siya, no? Trauma response din pala siya. Trauma response din pala yun. May rason din pala kung bakit ako ganun. But anyway, it's very important for us husbands to be able to acknowledge yung sa mga asawa natin and also to have discernment na hindi na nila kailangan banggitin, hindi na nila kailangan verbally express yung mga bagay na yun. Kailangan na natin mag-discern on our own. And my fourth realization is consistency. Aminado naman ako na I lack consistency at times. Katulad nung nabanggit ko kanina. Diba dapat ang mindset natin, parang every day is a honeymoon stage. And ina-acknowledge ko naman na may mga pagkakataon, na may mga araw na hindi ko napaparamdam sa kanya na nasa honeymoon stage kami. So, still learning. I'm still perfecting that craft. So, nahihirapan din ako at times kasi may parang may complacency. And na-pinpoint naman din niya ni Mrs. na nabiro niya naman yun na dati binibigyan mo ko lagi ng flowers. Ngayon wala na. Dati laging may letters. Ngayon wala na. So, it's a great reminder na dangerous ang complacency. Kapag nakampante na ako bilang asawa, apektado na yung relasyon namin. So, that is one thing that hopefully all husbands out there, even the wives, must remember na hindi dapat tayo maging complacent. Regardless kung gaano na kayo katagal, kung gaano na kayo
parang ilang years na inyong pinagsasamahan, hindi dapat tayo maging complacent. Hindi tayo dapat maging kampante sa ating relasyon, sa ating mga asawa. So, that is also very important to remember. And I'm really blessed na very vocal si Missy sa gano'ng bagay. Parang hindi niya lang ikinikim-kim, na hindi lang siya basta nagtatampo kasi wala akong flowers. Vocal din naman siya. So, I love that she is very straightforward. And bukod doon, yung consistency sa acts of service and serving each other. And very blessed din ako dahil marunong kaming magbigayan. Okay, marunong kaming ano Tagalog ng serve? Lingkod. Galing. Marunong kaming maglingkod sa isa't isa. So may mga pagkakataon, although mas madalas kasi mas masarap siyang magluto na pinaglulutuan niya ako. Pag uwi ko galing sa trabaho, ay kakain na lang kami. May mga pagkakataon naman na I do things for her. Kunyari, may papabili siya. So, bibilin ko agad yon. Although hindi siya nagliliha. Basta nagigets niyo naman yung punto ko. So, it goes both ways. And we have to be very consistent with that in terms of helping and serving each other. Kailangan magbigayan. So, hindi lang puro ako yung parang naglilingkod sa kanya. Hindi lang puro siya. Hindi ko rin naman siya utusan, this and that. And one quote that I remember when I was writing everything down is that in order for you to be treated like a queen, in order for you to be treated like a queen, you also have to learn how to treat your husband like a king. Parang ganun. It's something between those lines. So, it goes both ways talaga. And you have to be very consistent. Yan yung mga na-realize ko. And lastly, ito yung realization ko na although mahirap tanggapin, wala akong choice kundi tanggapin. My fifth realization and last for this podcast episode is that we're not yet prepared to be parents. Hindi pa kami handa. Isa sa tip ng aming ninong router nung kami ay nasa grade 11 pa lang. Magkaklase kami kasi since grade 7 eh. Tapos una kami naging magkaklase nung grade 4. Tapos naging magkaklase ulit kami nung grade 7. Nung grade 11 kami, naging teacher namin ng aming ninong na si Sir Router. Boss ko din. So, parang in one of our classes, na-share niya lang kasi bukod sa mga lessons namin about business math ba, mga entrepreneurship, basta nabanggit niya na parang kung sakaling kasal na kayo, it's best na magkaroon kayo ng anak na mas maaga para mas ma-enjoy nyo rin siya. At mas kaya nyo pa siyang, nagigets na yung punto ko. And growing up, pag iniisip ko siya, nga may sense, no? Mas magandang habang bata pa ay magkaroon na ng anak. Pero, ngayong kasal na kami, ako 26 currently, si Mrs. ay 25, na-realize namin hindi pa talaga kaya. And naalala ko kasi yung letter ni tatay sa amin nung kasal, tatay ko. Gusto niya nang magkaapo sa amin. ASAP daw, sabi niya dun sa letter niya. And personally, as much as I want to fulfill the request of my tatay, hindi pa talaga kaya eh. Kami ni Mrs. gusto namin ng kambal. Gusto namin ng isang anak na lalaki at babae. Gusto na namin kambal, tapos last na yon vasectomy. May aso pa eh. Magpapa-vasectomy na ako. Parang yun na yun, okay na kami sa dalawa. Doble gastos, lahat ay madodoble. Pero at least yun na yun. Parang sagad na last na siya. Pero even though we want those things, hindi rin siya very realistic. Okay, hindi pa talaga kami ready when it comes to being parents. And one reason why is we still have very different parenting ideologies. Ibang-iba kami pinalaki. Iba yung pagpapalaki sa akin, iba yung pagpapalaki sa kanya. And syempre, may mga parenting habits kami na ma-adapt from each of our parents. And syempre, hindi naman yon lahat perfect. Hindi naman din perfect yung parents namin. So, we're still learning on how we would raise our kids. May mga pagkakataon na tinatanong ko pa siya na sabi ko, kunyari, love, paano pag may gantong ginawa yung anak natin? Paano natin to i-handle? Paano natin to gagawin? And there's still so much to learn.
very serious tong topic na 'to sa'kin kasi talagang ano ko siya, parang ano bang tawag dito be, dilemma? Basta mabigat na usapin ito sa'kin kasi I was raised a certain way and while I am thankful for my parents, especially sa aking nanay, I still think that it could have been better. There are still so much to learn and unlearn. So we want to adopt the best approaches and we want to diverse, digress, divert, para umiwas. We want to divert from those not so good approach. So talagang ano to, mabigat na usapin siya sa akin as in bumili pa ako ng libro. Bumili pa ako ng libro na ito, ang pamagat ay How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. So, as much as I want to have kids of my own at this early age para marami pa akong energy, para kayang-kaya ko pa silang sabayan, bantayan, alagaan, hindi pa talaga kami ready. Hindi lang siya in terms of financial, we are still not yet ready emotionally, mentally, and physically. Lagi ko ang paalala sa kanya na love, kailangan natin maging healthy. Kasi kailangan talaga na handa yung katawan natin, lalo na siya magbubuntis. Tapos, mapupuyat kami ng mapupuyat, mapapagod ang mga physical naming katawan. And in totality, I hope that you are able to grasp the the seriousness of this realization for me. Kasi tama na, tigil na 'to. Basta yun, ayun, I cannot find the right words to explain these things to you. Pero I hope that you are able to understand what I'm trying to point out. Hindi pa kami ready to be parents as much as we want to. Kasi marami pa kaming dapat matutunan at marami pa kaming dapat alisin na mga natutunan namin growing up, being raised by our parents. So, mas ako yung nag-a-adjust eh. Parang ako yung nagpapaturo talaga kay Dana. Siya yung mas malawak yung wisdom. Siya yung mas malawak yung pangunawa sa mga bagay na to. So, talagang malaking tulong that we get to talk about these things. Pero sa mas mababaw na konteksto, ako personally, hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat ko gawin bilang tatay. Paano pag nanganak na siya? Paano ko bibitbitin yung baby? 'Di ba may nakita akong video na pagkabitbit niya ng baby, humampas yung ulo ng anak niya dito parang tuwalya. So, di ko pa alam kung paano yun gagawin. Hindi ko pa alam kung ano yung mga kailangang bilhin. Although maraming magtuturo, pero I want to personally know those things. And yun, basta hindi pa kami handa. Basta, dami kong sinasabi. Basta yun na yun. And that's basically it. Those are the 5 realizations na meron ako ngayon bilang isang asawang lalaki. Wala pa akong isang taon na kasal, pero ang dami ko nang natututunan. And so I'm very blessed talaga to be married to someone who is very wise. Hindi lang in terms of academics, although matalino talaga siya kasi may master siya in psychology. Pero matalino emotionally, mentally, and lalong-lalo na spiritually. And isa pa yun sa rason why I consider that I am blessed dahil pareho kaming nakakilala sa Panginoon. Pareho naming mahal ang Panginoon higit sa pagmamahal namin sa isa't isa. And yun yung sa tingin kong magiging way for us to, way for us to, basta nagigets namin yung isa't isa. Nahirapan na ako magpaliwanag. What would I tell my younger self? So, ang masasabi ko sa mas batang ako ay hindi mo kailangan magmadali. Although, marami kang makakatagpo na someone in your life, people in your life, wala kang makakatuluyan sa kanila. Makakatuluyan mo yung kasama mo sa school, kasama mo sa church na meron palang tinatagong pagtingin sa'yo. Pero on a serious note, what I would tell my younger self is that you would have many adventures. You would try to control your life, but you would still end up following the plans of the Lord, and hindi mo yun pagsisisihan. And tunay nga, ngayong nandito na ako sa present self ko, hindi ko ito pinagsisisihan. And even though wala pa akong isang taong kasal, hindi pa ako professional sa pagiging asawang lalaki, what I want to
say to those husbands to be, yung mga malapit ng maging asawa, malapit na magpakasal, meron akong payo sa inyo. Meron akong tatlong P. Tatlong P. Unang P is to pray. Okay? Manalangin kayong maigi. Hindi yung panalangin na, Lord, siya na ba talaga? I hope that now that you're engaged, now that you are a husband to be, ay sure ka na talaga. Pero what I am trying to say is that pray for yourself. In a sense na ipanalangin mong ihanda ka ng Panginoon physically, emotionally, mentally, even financially, lalong-lalo na. And most importantly, spiritually. Panalangin mong ihanda ka ng Panginoon dahil hindi magiging madali ang buhay mag-asawa. Danas ko yan. But what is different is that I am guided by the Lord. And pray for guidance of God. Pray for the guidance of the Lord dahil yun yung importante, yun yung mahalaga. So kung hindi ka guided ng Panginoon, talagang maliligaw kayo. Marahil ay maligaw kayo sa inyong buhay mag-asawa. That is the first P. The second P is to prepare. Prepare in a sense na, katulad nung sa pray, na ihanda ka ng Panginoon sa pagiging asawang lalaki. Ihanda mo ang iyong humility, ang iyong patience, ihanda mo yung sarili mo sa mga gampanin mo at tungkulin mo bilang isang asawang lalaki. Lalo na kung ikaw ay merong anak o anak na paparating. 'Di ba? So, you have to really prepare. And, kapag ikakasal na kayo, ang payo ko sa inyong mga asawang lalaki ay help in preparing the marriage. Okay, tumulong naman kayo. Huwag lang kayong yes man na oo lang kayo ng oo sa gusto ng asawa nyo. It's the start of your life together. So, hindi lang si Mrs. dapat ang masunod. Although may mga Mrs. na ganun yung gusto in the context of a wedding. Pero, alam ko yung mga ibang Mrs. to be, wives to be, gusto niya nung input nyo. At gusto nila nung involvement nyo. So, now that we're talking about the marriage or the wedding, magkaroon naman kayo ng ambag. Hindi sapat na kayo lang ang gumagastos, na sa inyo nang gagaling ang panggastos. So, be part of the actual planning. Be part of choosing the flowers, be part of choosing the wedding rings, yung sa lugar, magkaroon ka ng input. Kahit hindi ka bihasa sa mga ganyang bagay, kahit sabi mong hindi ka artistic, kahit hindi ganito, huwag mo nang gawa ng rason. Ito ay simula na ng inyong mga desisyon sa buhay. And now that you will be married, hindi na pwedeng siya lang yung mag-iisip, siya lang yung kikilos. Ang isa sa mga binanggit sa akin ng asawa ko, ni Dana, ay gusto niya na what do you call this, love? Mag-take initiative. Okay? Kasi ako, bilang people pleaser at Dana pleaser, gusto ko malaman kung ano yung gusto niya. Pero kinorek niya ako. Sabi niya, love, you are the man of the house. You have to take initiative. Kailangan marunong ka ning gumawa ng desisyon na firm. So, yun yung need nyo ding i-prepare. And last P is patience. Above all, kailangan ay meron talaga kayong pasensya. Kasi, ngayong magsasama na kayo sa isang bubong, may mga pagkakataon talagang magpapanting ang inyong mga tenga. Basta yung maapektuhan yung inyong patience. And hindi magandang sign kapag bigla kang mag-outburst sa iyong asawa. And this goes both ways. So, hindi yan magagandang bagay, lalo na kapag meron na kayong anak. Hindi yan magandang makita ng inyong mga anak. So, those are the 3 P's that I am leaving to those husbands to be. So, pray, prepare, and patience. At ngayon naman, alam kong hindi ako qualified to give an encouragement or advice sa mga kasal na, sa mga asawang lalaki. Pero still, magbibigay pa rin ako ng encouragement or advice. Meron naman akong 3 C. Kanina, 3 P, ngayon naman 3 C. Una is consistency. Yung mga ginagawa mo nung ikaw ay nanliligaw pa lang, yung mga ginagawa mo nung kayo ay bago pa lang na kasal, ay dapat ginagawa mo pa rin. Hindi yan natatapos at hindi yan dapat natitigil. Hindi dapat natatapos yung pagpapakilig kay Mrs., hindi dapat natatapos yung pagpaparamdam sa kanya na siya lang yung nag-iisang babae sa inyong buhay. So, dapat consistent tayo sa mga efforts, hindi tayo consistent sa pagpapasakit sa kanilang mga ulo. Pasado ako dito, Ben, no? So far, sa consistency. Yes, pasado daw ako. Pangalawa is creativity. Not just creativity in bed. Well, nasa usaping mag-asawa naman na tayo. Which is, normal sa, yes, ang awkward.
But creativity in making her happy. Creativity in making her kilig. So, tulad ng consistency, dapat, give her something new. Make her experience something na hindi nyo pa nararanasan. Be creative. Wag yung, paano ba to? Kunyari, birthday ni Mrs., talagang wala ka man lang pa-letter, wala ka man lang ginawang paraan para siya pasayahin, pakiligin. Wag gano'n. Wag natin dapat maging habit yun. Lalo na sa mga batang lalaki, sa mga bagong kasal pa lang, dapat patuloy yung creativity natin sa pagpapasaya sa ating mga asawa. At yung last C ay technically dalawa. Una, communication, and then comprehension. Kasi kapag nagsisigawan kayo, technically communication pa rin yun. You're still communicating to your partner. But kung walang pangunawa, kung walang comprehension, wala din itong mapatutunguhan. So, it is very important, lalo na dun sa matagal lang mag-asawa. Madali itong sabihin sa akin kasi wala pa akong ilang taon bilang isang asawang lalaki. Pero kung ngayon pa lang, patuloy ko na itong pinapractice, magiging habit ko na to, magiging lifestyle ko na to, at madadala ko na siya hanggang sa pagtanda. So, what I want to share with you is for you to improve your communication skills. Hindi pwedeng hindi na lang kayo bigla nagpapansinan. Kapag merong bagay na hindi pala okay para sa'yo na ginagawa ni Mrs., ay mananahimik ka na lang sa isang tabi, tapos ine-expect mo na mauunawaan niya yung iniisip mo. Well, ganun din naman yung ibang mga babae. So, it goes both ways. So, you all need to be able to communicate your thoughts, your feelings to each other. Huwag niyo hayaang nanguhula kayo sa mga nangyayari. So, bukod doon, after you communicate, you also have to comprehend. So, kapag ka nag-communicate, dapat din marunong ka ding umunawa kung ano man yung mga ikino-communicate sa'yo ni Mrs. o ni Mr. So again, it goes both ways. So yun yung tatlong C na aking payo or encouragement para sa mga asawang lalaki. Consistency, creativity, communication, plus comprehension. At ngayon, meron akong tanong para sa mga asawa dyan. Okay, meron akong tanong and alam kong wala namang magsasagot nito sa Facebook, YouTube, or Spotify. Sagutin nyo na lang siya sa inyong mga isipan. What way have you matured as a man because of your marriage? Siguro yung akin yung sagot ko dito is yung urge to protect. Ang gusto ko pag nag-workout ako is, ang goal ko talaga ay kunyari may sunog, may bagyo, mabubuhat ko yung asawa ko. Tapos kung magkaroon man kami nga ng kambal, mabubuhat ko silang tatlo. So yun yung goal ko kapag ako ay nag-workout. So ngayon, need ko balik loob sa pag-workout with that goal in mind. So, yun yung akin ha. Yun yung isa sa mas mababaw na kasagutan ko. So, kayo, ano yung mga bagay na nag-improve sa inyo or mas nag-mature kayo ngayong kayo'y kasal na? Well, I really enjoyed doing this podcast episode and I am very much excited to do more episodes, to share more episodes with you. Marami pa akong ginagawang content. More importantly, mas nagpo-focus ako ngayon sa Facebook, Instagram, and TikTok. Although, masaya akong gumagawa ng podcast episodes kasi madaldal talaga ako on my own. Madalas kong kinakausap yung sarili ko, madalas kong dinadaldal yung asawa ko. So, na-enjoy ko talagang magsalita in front of a camera. So, there will be more episodes waiting for you. We will talk about many things about married life, many things about career, professional growth, spiritual growth, maraming bagay. And hopefully, may mga episodes na makarelate kayo. So, bukod sa The Good Life with David podcast na ina-upload natin sa YouTube and Spotify, meron din akong mga content na ginagawa na ina-upload ko naman sa Facebook, Instagram, and TikTok. And although matagal nang wala akong na-upload, nagsusulat din ako ng blog na ina-upload naman sa medium.com. And in case that you're interested, every Monday I send out a weekly newsletter called Metal Monday. Ang goal naman nito ay ma-inspire yung mga nagbabasa as they face another week. So, pwede nyo akong i-message personally or nasa link ng aking mga bio sa kung saang account man nyo ako makita. Andun yung link para makapag-register kayo. Libre lang ito. You just have to submit your email and then by the following Monday ay masasama na kayo sa makakatanggap ng weekly newsletter natin sa Metal Monday. And before I officially end this episode, this is quite long already, pero tulad niya na sabi sa akin, kapag podcast, mahaba talaga yan. So, I don't have to feel bad about it. And before I officially end this podcast episode, I want to invite those husbands-to-be, yung mga currently ay asawang lalaki na, and even those wives-to-be and currently wives,
para sa isang panalangin. Dahil dapat nating unawain, while our husbands are not perfect, you husbands or husbands-to-be are not perfect, meron kayong mga sari-sariling mga secret battles na nilalabanan, and we want to pray for those things. And we also want to pray for our capability to be better husbands to our wives, and especially better fathers to our kids. So sige, let's pray. Dear God, our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for allowing us to talk about these things, for allowing me, Lord God, to be a channel to share this message to those husbands-to-be, those husbands, Panginoon, na nakakapakinig ng episode na ito, Lord God. Salamat sa paggamit niyo po ng The Good Life with David podcast para mapag-usapan yung mga ganitong bagay, Panginoon. And Lord God, I also thank you for the experiences, the realizations na meron ng bawat isa sa aming buhay bilang isang asawang lalaki, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga itinuturo niyo po sa amin day in and day out, Lord God. And we are praying that you continually help and allow us to improve as husbands, to improve as fathers to our kids, Panginoon. Ano man po yung mga battles na sikreto at sa sinasarili po ng mga asawang lalaki na ito. Hiling po namin, Panginoon, magkaroon ng humility in order for them to submit those battles to you, Lord God, and humility, Lord God, to be able to open up those things to their partners, Panginoon. Hiling po namin, anuman ang mga bagay na nagpapabigat sa kanilang puso't isipan, hiling po namin, Lord God, na tulungan niyo po sila bitbitin ng mga bagay na to until such a time na matutunan po nilang i-let go at i-surrender ang mga bagay na ito sa inyo. Panginoon, bless those husbands and husbands-to-be sa kanilang mga journey, Lord God. Ito pong aming samad na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, so sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-record ng podcast episode. Hindi ko na alam ko na yung outro ko. So, hayaan nyo na. Gagawa na lang siguro tayo ng panibagong outro. Pero I hope that you enjoyed the things that we talked about. I hope na makasama ko ulit kayo sa mga susunod pang episodes ng The Good Life with David podcast. If you think that you found value in this episode, I am requesting that you share this to someone that you know na sa tingin nyo ay matutulungan din ng video neto at ng mga iba pang video na makikita nyo sa aking account or channels, this or that. But anyway, thank you for listening. Thank you for being here. You are loved. You are appreciated. You are valid, seen, and heard. Mahal kita. Mahal ka ng Panginoon. At naway, kung ano man ang mga dinadala at iniisip mo, blah, 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 blah. Basta yun, yung mga bagay na nakaka-motivate. Baka kasi masyado ng emotional yung video na to. But anyway, again, this is David from the Good Life with David podcast. I appreciate you all. Thank you for listening. Bye!